Eto po, maraming netizens ang duda sa nangyari sa EAT ng TV5, ng TVJ, na kinasangkutan po natong si Wally Bayola. Huling-huli yan ng mga netizens, yung kanyang malutong na pagmumura. At agad-agad syempre na kumalat sa social media na share ng mga netizens. Hindi lang po si Rendon Labrador ang unang nakaspot niyan, okay? Kung sana merong nagmo-monitor ng mga live TV shows, katulad ng mga noontime shows na ito, kung sana minomonitor yan ng MTRCB, agad-agad din nilang makikita. So hindi na sila magiging dependent sa mga netizens na magrereklamo. 'Di ba? Mukhang walang ginagawa itong mga kuno ay taga-review. Hindi lang dapat nagre-review after the program. Dapat nakatutok sila sa mga live na programa. Dahil pag live, alam natin na hindi niyan mababago. Kung ano yung nasabi, yun na yun. Alright? Duda, mukhang scripted daw. Mukhang planado. At ang ibig sabihin yan, nagsakripisyo etong si Wally Bayola. At sa tingin ko, walang problema sa kanya yan. Dahil nung mga nakaraang taon, nasangkot din ito sa malaking skandal eh. 'Di ba? Pero nalagpasan. Eto nga, pagmumura lang eh. Pero yun nga, ang nakita ko kay Wally, mukhang sanay na sanay siyang magmura sa kanyang pagiging or pagbanat ng kung ano-anong linya, 'di ba? Parang laging kasama yung pagmumura. Iyan nga po ang national television nagawa niya. Mano pa kaya sa kanilang bahay? Mano pa kaya sa kanyang mga kaibigan? So parang normal lang sa kanya. Siguro idolo neto si Pangulong o si Digong, ginawang normal yung pagmumura. Bakit daw yun hindi inaksyonan ng MTRCB? Diyos ko naman, alam na natin kung bakit. Anyway, bakit scripted? Tingnan natin. Ilang fans ng It's Showtime ang duda na scripted lamang ang ginawang pagmumura ni Wally Bayola upang palabasin na pantay ang trato ng MTRCB Chair Lala Soto sa lahat ng programa. Pantay daw. Okay, dependent sila, like what I said, sa mga nagrereklamo. Ang dami pong reklamo nung nangyari, kamakailan, yung ginawa ni Tito Soto na pagsibasib sa kanyang asawa, pagsibasib ng halik sa kanyang asawa. At yun po ay alam din ng kanyang mga kasamahan na Dabarkads, kaya siya ay pinaalalahanan. Pero wala po kayong action doon. 'Di ba? Kung talagang tinignan nyo yung maraming nagrereklamo, dapat ipinatawag nyo rin. Dahil ang naging basihan nyo kung bakit nyo pinatawag ang It's Showtime at si Vice Ganda at Ayon, ay dahil ko na maraming reklamo. Wala naman talaga kayong nakita ring kabastusan doon sa ginawa ni Ayon at ni Vice. Wala po talaga. Naging dependent lang kayo sa mga nagreklamo. Pero yung kay Tito Soto, ito ay para sa MTRCB Chair. Alam ko na that's not correct. Hindi yun nararapat o national television. At alam niyo yan, nasa patakaran niyo yan. Pero hindi niyo ginawa. Wala kayong aksyon na ginawa. Tapos ngayon, Diyos ko po, parang sinakripisyo talaga itong si Wally. Dahil posible talaga na ito ay scripted para nga masabi na pantay. Sa tingin ko, hindi pa rin. Dahil etong nangyaring ito kay Wally Bayola, wala na itong paliwanag. Dahil napakaliwanag na po, maliwanag pa sa sikat ng araw na mayroong paglabag. So agad-agad sana na pinatawan ng parusa, kaukulang parusa kung ano man yung naandun sa inyong regulation na yan. Ganon. So hindi pa rin kayo patas. Tignan nyo, pinatawag nyo pa rin at pinai-explain nyo. Kakaiba rin, Ilang It's Showtime fans tinawag na scripted. Yun. Tignan natin ang reaction ng mga netizen tungkol dito. Sabi ng isa, totoo kasi hindi kayang ipatawag ang mga magulang, kaya dyan na lang sa mga alalay. Kunwari lang ipatawag. Okay. Pasalamat tayo dahil ang daming nagkaroon ng malisya doon sa eksena ni Vice Ganda at ni Ayon. Dahil parang yun po yung naging panimula para kahit papano magising itong MTRCB na meron pala silang dapat gawin. Meron pala silang trabaho. Yun nga po ay ang mag-review at mag-monitor. Live monitoring dapat 'di ba? Para pag nahuli, mag-contact yan agad sa programa Ay, huwag niyong palalabasin, out na muna sa programang yan for the meantime yung sangkot at meron siyang nilabag. Ganon Meron naman kayong guidelines talaga kung ano yung totoong paglabag
sa hindi paglabag. Alam nyo yan. Pero 'di ba, matindi. Ito pa tumpak talaga ang nasa isip ko noon, parang scripted. Para daw masabi nga, napakaliwanag, para masabi na pantay yung pagpapatupad ng kung anumang alituntunin, regulasyon netong MTRCB. Alright. Ay, naku po. Sige lang. Sige lang. Huwag niyong gawin ang trabaho niyo, ha? Para wala na rin kayo dyan. Ganun naman yun.